I have here is the KZ EDX Pro X. So, first time ako magkakaroon ng IEM. Medyo satisfied naman ako sa headphones ko ngayon, which is a wireless Razer. I have the Chroma X, Barracuda Chroma X. And plus, syempre, I have my wireless earbuds as well. Bakit ba tayo babalik sa wired? So, doon ako na-curious kasi marami ako nakikitang video sa YouTube na mga celebrities, mga gamers, pro gamers, bumabalik sa IEMs, sa wired. So, 404 pesos. Kasama na shipping. And ayoko kasi gumastos pa ng masyadong malaki for IEMs kasi hindi pa nga ako sure kung okay sa akin yung wired. Just wanna get my feet wet. Ibig sabihin, gusto ko lang matry out muna. And that's why ito lang muna in order ko. Plus, maganda yung reviews niya eh. Best to pair this up with a digital audio converter. So, para siyang adapter na para sa cellphone, tapos going to the 3.5mm jack. Ang tawag dito is a DAC for short. Ang brand nito is J-Kali. So, ito yung isa sa mga affordable na DAC na nire-recommend. Actually, mas mahal pa nga ito kaysa dun sa mismong IEM eh. I got this for 517 pesos. Sobrang liit ng no? Sobrang liit lang nung packaging niya. So, wala siyang, I'm pretty sure, walang kasamang case to. Yung ibang IEMs kasi may kasamang case. Yun. There it is. So, nakuha ko yung transparent. Nice. This is the detachable cable niya. 3.5 millimeters. This one is without the mic. For some reason, mas mura siya kaysa dun sa ibang colors. I don't see any extra ear tips. Again, guys, first time ko lang magkaroon ng ganito. So, medyo na-amaze pa ako. Get a closer look din sa cable. This is high purity, professional grade oxygen free copper. So, copper nga siya, OFC. That resists tangling. Paano natin malalaman which is left, which is right? Ang dual DAC chip na gamit is CX31993 and MAX 97220. Guys, ang daming specs na hindi ko naintindihan. Sorry, hindi ako yung expert. Ang nakakatawa lang dito kasi, mas mura yung red. For some reason, mas marami kasi bumibili ng blue. Ang ganda kasi ng itsura ng blue, no? But it's the same. So, pinili ko na lang yung red. Nakatipid ako ng, I think, 30 pesos. Diba? That's a good way to start with the IEMs. Bumabalik sa old technology yung mga tao dahil just to fight back kasi ang mga companies, grabe, di ba? Ang mamahal na ng mga headphones ngayon. Maabot ng mga 20,000 if you really want to listen to really good music, which you can also do with the IEMs at a much lower price. Pero still, may mga IEMs pa rin na sobrang mahal din, di ba? Sobrang high-end. So, yan ang itsura niya. Okay guys, kakakabit ko lang sa PC ko. Munti ka na ako mabingi ng pinlay ko. Sa YouTube pa lang to sobrang lakas. So ingat lang, lower nyo muna yung volume before nyo play. Ginawa ko kasi, tinry ko muna siya wala yung DAC. So it's just a 3.5 rekta dito sa PC. Lower ko na yung volume. Okay. Okay naman siya. Kaso may narinig akong parang konting buzzing or hissing. May konting static na sound. So parang chinek ko online, sabi, yeah, might as well use your DAC kung meron ka. Okay? Wala akong USB-C sa PC ko. Buti na lang may adapter ako from, this came from the Razer Barracuda na wireless ko. So ito ginamit ko, nawala yung buzzing or static sound. Talagang literally blown away how good the sound is. And this is not even the high-end. Yung sound stage niya, iba yung dating. Talagang sobrang full na full yung sound stage niya. I'm telling you, kahit nasa mga 40% lang yung volume niya, the voices, super clear. 50%. I think 50% doon mo palang medyo masastart, ma-feel yung bass. I'm good with the 60%. Yung mga high-pitch sounds na instruments, yung highs niya, talagang sobrang prominent. Rinig na rinig. Okay? So, lamang na lamang siya sa bass. Lamang na lamang. Pati yung mids. Kasi yung mids kasama yung vocals dun eh. May bass, of course. But it's not boom, boom, boom. It's not gonna be like that, dude.
Parang, alam mo yung first time manood ka ng sine naka THX or kung ano man yung highest fidelity na sound when it first came out from before, parang ganun. Parang, bam! It's right in your face. Everything, the music, you can hear them separately. The vocals are very good. Parang, konting kulang lang sa bass. For me, kulang lang siya sa bass. But, man, this is pretty good. Now, for 400 pesos, oh my God. Ang nakakatawa kasi, kahapon, before ako nag-games, before ako nag-Valorant, di ba, tinry ko siya sa phone, and sabi ko, masakit, bakit ganun, and, ang hirap ilagay, baliktad. Okay? So, baliktad ang pagkalagay ko. And, na-realize ko lang yon nung naglalaro na ako sa Valorant. Kasi yung nasa right yung kalaban ko, naririnig ko yung footsteps niya sa left earbud. So, yung once na inayos ko na siya, mas madali na siyang ilagay. Konting ayos dito sa likod, okay na siya. No problems whatsoever. Again, ayun, sumabit dun sa mic ko. Anyway, yun nga, even if you look closer, yan, sana nakikita nyo, there is really no clear indication here kung saan yung left or right. Isa sa mga ayoko when it comes to this. Guys, again, overall, gustong-gusto ko siya. But yung sinasabi ko lang sa inyo, yung mga medyo konting inconvenience na pwedeng mangyari. Plus, wala siyang kasamang case, which is okay. Pag tumingin ka online, different shop, or I think same shop, parang nasa 95 pesos lang yung hard shell case niya for this. So, sa mga spec heads out there, ilalagay ko lang ang specs dito. Okay? Check them out. Mare-replace ba nito yung mga wireless ko? Wireless, gaming, Razer, ito yung Huawei, FreeBuds, meron din akong iba pang mga, wireless and Bluetooth. Mare-replace ba nitong wired na to? Of course not. Okay? I'm just being honest with you guys. Maganda yung music niya. I love the price point. But, I'm still gonna use this. Mas versatile pa rin siya. Mas comfy pa rin siya for me. Even though, yeah, may kabigatan. Ito kasi mafe-feel mo lang naman pag naglalaro ka na ng matagal, ng ilang hours. But I usually play siguro 1 hour, pahinga, tapos maybe 2 hours, max na yon, tapos pahinga. For my workflow, I have to move around a lot sa room. Gusto ko kasi mas maging productive. Like, when I'm playing games, I'm doing something else as well. Ngayon, pag wired ka, this will be really good kung nasa state ka of a listening session na sobrang feel na feel mo yung music and ayaw mo talaga ng istorbo sa buong mundo. This, you go for the IEMs. For me, for my case scenario. Tapos, when it comes to the footsteps naman, panalo to. Okay, like, for me, mas detailed yung footsteps when it comes to FPS. Gets ko kung bakit mas preferred to ng mga gamers, ng mga pro gamers out there. Ang question ngayon is, are these gonna last long?